Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Picoin na tila mahimbing pa rin ang kanyang tulog kahit na maraming crypto coins ang muling nagising sa market rally nitong mga nakaraang linggo. Sa kabila ng pagbaba sa kanyang presyo, lumilitaw ngayon ang dalawang mahalagang senyales na posibleng magpahiwatig ng kanyang pagbabalik at isa pong malakas na breakout. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang kasalukuyang presyo at galaw ni Picoin ngayon? Ayan. Si Picoin po ay huling nakita na nagtitrade sa presyong 0.3567 nitong nakalipas na araw. Malayo po ito sa kanyang year-to-date high na $3. Kung titingnan, sobrang laki ng kanyang ibinaba. At kasama po nito ang pagbagsak ng kanyang market cap at ang kanyang daily trading volume ngayong taon. Kapag ang isang coin ay bumagsak ng ganito kalaki, maraming investors ang nagdadalawang isip kung kaya pa ba niyang makabangon. Gayunpaman, ang ganitong sitwasyon ay minsan ding nagbibigay ng pagkakataon para sa malalakas na biglaang pag-akyat kung may sapat na trigger or catalyst. Kaya sa market impact, dahil mababa po ang presyo ni Picoin, nagiging attractive ito para sa mga traders na naghahanap ng murang entry point bago pa magkaroon ng breakout. Ngayon ay dito naman po tayo sa chart para pag-usapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng double bottom pattern ni Picoin. Yan, sa chart na ito ay nakita po si Picoin na siya ay nakabuo ng double bottom pattern sa presyo na 0.3357. Ang price level na ito ay kanyang naabot noong August 1 at saka nitong August 19. Ang ganito pong pattern ay bihira pero napakahalaga dahil madalas po itong nagiging simula ng bullish reversal. Ang kanyang neckline ay nasa presyong 0.4660 na siyang pinakamataas na presyo noong August 10. Kapag nag-breakout po siya sa itaas ng neckline, kadalasan ay sumusunod ang isang malakas na pagtaas ng kanyang presyo. Kaya pagdating po sa market impact, kung makumpirma po ang breakout sa double bottom, maraming traders ang papasok at magdudulot ito ng mas mataas na buying pressure na maaari pong magpaangat kay Picoin sa mas matatag na presyo. Ano naman ang kahulugan ng falling wedge pattern dito na nabuo? Yan naman po ang ipinapakita ng dalawang kulay red na linya dito sa chart. Yan, bukod sa double bottom pattern ay nakikita nga natin dito ang nabuo na isang falling wedge pattern. Ang wedge na ito ay nabuo sa pamamagitan po ng pagkonekta ng pinakamataas na swings simula noong June 26 at ang pinakamababang points mula pa sa buwan ng April. Habang papalapit po ang dalawang linya sa kanilang confluence, tumataas po ang posibilidad na magkaroon ng malakas na galaw. Kadalasan ang falling wedge ay bullish pattern na nagbubukas po ng daan sa biglang pag-angat ng presyo. Kaya ang market impact po nito ay kapag nag-breakout mula sa wedge, maaari itong magbigay ng signal sa mga technical traders na panahon na para bumili. Lalo pang magpapabilis ng pagtaas ni Picoin. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagbaba ng volume at saka volatility? Ayan, napansin po na bumagsak ang volume at saka volatility ni Picoin itong mga nakaraang buwan. Ayon po sa Wyckoff theory, ito ay maaring palatandaan ng accumulation phase. Sa phase na ito, ang mga matyagang investors ay dahan-dahan po na bumibili bago ang inaasahang breakout. Kaya ang market impact po nito ay ang mababang volatility ay parang katahimikan bago ang bagyo. Kapag dumating po ang tamang trigger, ang presyo ni Picoin ay maaring gumalaw ng napakalakas pataas or pababa. Ano naman po ang mga possible catalyst para sa malakas na pagtaas ni Picoin? Yan, meron po tayong tatlo dito.
Unang posibleng catalyst ay isang Tier 1 exchange listing. Ayan. Kung si Picoin ay mailista sa mga higanting exchange tulad po ni Binance at saka Coinbase, milyong-milyong bagong users po ang magkakaroon ng access dito. Ang ganitong galaw ay madalas nagdudulot ng malalaking pump sa presyo. Ang ikalawang catalyst naman ay ang token burn. Ayan, ang pagbawas po ng supply ng token sa pamamagitan po ng pagsunog ng mga hindi po nagamit or unclaimed na Pi tokens ay makakapagpataas ng scarcity. Kapag kaunti lamang po ang supply habang tumataas ang demand, natural po natataas ang presyo. Ang ikatlo naman po ay ang full decentralization. Sa ngayon, mahigpit pa rin kontrolado ng Pi Foundation ang project at hawak nito ang mahigit 90 billion na tokens. Kapag dumating po ang panahon na maging tunay na decentralized si Picoin, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga investors at posibleng sumabog ang kanyang presyo. Kaya sa market impact, ang bawat catalyst na ito ay may potensyal na mag-trigger ng sudden surge, lalo na kung sabay-sabay itong mangyari. Maari po nating makita itong si Picoin na magdoble or higit pa ang kanyang presyo sa maikling panahon lamang. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang maaring mag-invalidate sa bullish outlook ni Picoin dito? Kahit po na maganda ang mga nakikita nating patterns at mga posibleng catalyst, hindi po ito nangangahulugang sigurado na ang kanyang pag-angat. Ang bullish outlook ay mawawala kung si Picoin ay babagsak po muli sa ilalim ng kanyang double bottom support sa 0.3357. Kapag nangyari ito, maaari pong magpatuloy ang kanyang downtrend at masira ang kumpiyansa ng mga investors. Kaya sa market impact, kung bumagsak po si Picoin sa critical support level, asahan na mas maraming selling pressure ang darating at lalo pa siyang babagsak sa mas mababang presyo. Yan, bilang panghuli, para po sa akin ay napaka-critical na yugto ang kalagayan ngayon ni Picoin. Sa isang banda, nakikita po natin ang malalakas na bullish chart patterns tulad po ng double bottom at saka falling wedge na nagpapakita ng posibleng breakout. Mayroon ding mga potensyal na catalyst tulad po ng exchange listings, token burn at saka decentralization na kayang magpataas ng presyo. Ngunit sa kabilang banda, napakababa pa rin ng kumpiyansa ng market sa kanya, lalo na dahil hawak pa rin ng Pi Foundation ang malaking bahagi ng supply. Kung titingnan, nasa waiting game ngayon ang mga investors. Kung lalabas ang mga nabanggit po na catalyst, malaki po ang tsansa na makita nating sumabog pataas si Picoin. Ngunit kung hindi po mangyayari ang mga ito, baka manatili po siyang mababa o tuluyang bumagsak sa critical support level. Kaya sa madaling salita, nasa gitna po itong si Picoin ng panganib at saka oportunidad. Ang mga traders ay dapat pong mag-ingat at sabay na maghanda kung sakaling dumating ang breakout na ating inaabangan. Then hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.